Hi guys! Welcome back sa ating channel. Once again, ako si Jay. And for today's video guys, pagkukwentuhan natin kung nakakatakot po ba talaga ang lumipad or bumiyahe or mag-book ng flight at ituloy yung plano ng mag-isa. Ayan, so habang gumagawa tayo ng tiyaan natin, nakakatakot po ba talaga? Natatakot po ba kayong bumiyahe mag-isa or mag-travel mag-isa? Ang sagot po doon, hindi po nakakatakot. Hindi po nakakatakot bumiyahe mag-isa, pero nakakakaba. Nakakakaba po bumiyahe mag-isa or mag-solo travel or yung sinasabi na lilipad mag-isa, lalo na kung medyo hindi tayo kamay doon sa bagong country na yon, hindi talaga natin alam yung mga gagawin natin or yung mga first na steps na gagawin natin. Kaya thank you na lang kasi may mga vloggers na katulad nila J.M. Banquisio, Ivan de Guzman, nila Francis Candia, at kung sino-sino pa, no? Kaya kung sila nga nagawa nila, bakit hindi natin magawa, diba? Syempre lahat naman yan nagsastart sa nakakakabang first flight, tapos nakakakaba na mag-isa ka lang mag-hotel or magbubok ng hotel mo, nakakakaba na gumala mag-isa or kumain sa labas mag-isa or alam mo yon yung mga ganon. Pero guys, baby steps. It takes a while and it takes time para maging komportable tayo, no, sa ating pag-travel mag-isa or pag-solo travel. Although hindi naman masama ang may kasama ka, pero in time kasi mafe-feel mo, marirealize mo na at least once in your lifetime maka-experience kayo ng isang solo travel or kahit nga hindi malayo kahit nga hindi international, kahit dito lang sa domestic, basta yung alam mo yung kaya mo and kaya mo lumabas sa bubble mo, magagawa mo yun. Pero Jay, paano yun? Anong gagawin ko? Paano ko mag-uumpisa? Paano natin sisimulan ang pag-travel mag-isa? Alright? So, ang concept natin sa video na to today is kung nakakatakot po ba or nakakakaba po ba lumipad or mag-travel mag-isa. So, ang sagot po doon, hindi po nakakatakot, pero yes po, nakakakaba, lalo na kung hindi tayo masyadong informed at hindi tayo masyadong nakapag-research doon sa pupuntahan nating lugar, kung ano yung mga sasakyan natin, kung ano yung mga modes of transportation na pwede nating i-take from the airport, kung ano yung pupuntahan natin, kung anong yung area ng hotel natin, kung paano po ba tayo mag-check-in sa hotel. Syempre, hindi natin alam at nakakakaba pag hindi natin gamay yung mga bagay na yon. Pero kaya nga lahat tayo may tinatawag na there's always a first time. There's always a first time in everything. Ako naman, napunta ako dito kasi nag-start din ako from first step na nag-first time din ako mag-book ng hotel mag-isa. Nag-first time din ako nag-travel mag-isa. Alam niyo yun, marami naman talagang first time. Pero, syempre, baby steps yon. And kung kapag travel na po tayo once, tapos nagustuhan natin, edi yung next travel natin, i-improve po natin. And then yung next travel natin, i-improve pa po natin. Like, kung sakali man po na nag-start tayo sa domestic nung first travel natin mag-isa, edi yung next natin, gawin naman natin yung medyo mas malayo, gawin nating transborder o kaya gawin natin yung international pero malapit lang. And then before that, you have this time between yung nag-book ka hanggang dun sa flight mo para i-research at para alamin kung ano po ba yung mga gusto mong puntahan doon, ano po ba yung mga gusto mong kainan doon, ano po ba yung mga gagawin doon, 'di ba? And that way, pagpunta mo doon, i-experience mo na lang. And hindi kayong kakabahan na, saan ba ako pupunta? Ano bang gagawin ko? Saan ba ako kakain? Diba? And then, kung hindi pa rin po, mag-join kayo ng kasama. Kung may mahihila kayo, bakit hindi? Pero doon sa mga cases na may kasama kayo nag-plan pero hindi naman nakarating or alam niyo yun, things happen din kasi. So, hindi lagi na kung sino yung gusto mong kasama, makakasama. And of course, pera, 'di ba? Hindi naman laging anytime na gusto nating mag-travel may pera. Yung iba biglaan, yung iba ipaplano natin 'yan pero along the way may mga mangyayaring hindi inaasahan at kailangan ng pera for something else na lang, 'di ba? Rather than in travel. So, kung para sa sarili ninyo at alam niyo yung kaya niyo at alam niyo yun yung gusto niyo talagang puntahan or gawin or kainan or pasyalan, go for it, guys. Go for it. Tara, tsaa.
So, paano nga ba natin uumpisan mag-travel mag-isa, no? Or travel na tayo lang, or na hindi tayo kakabahan masyado, or alam mo yung mga ganon. Yung baby steps na sinasabi natin, kung kunwari, may budget kayo na sakto lang, di ba? Syempre, wag nating masyadong sobrahan dun sa budget natin yung pupuntahan natin. Since baby steps yan, mag-isip muna tayo ng mga malalapit na lugar. Kung kunwari, kabilang bayan, or kabilang city, or kabilang province, then go for it. Alamin nyo kung ano yung mode of transportation na papunta dun sa lugar na yon. Alamin ninyo kung ano yung mga hotel or yung mga pwedeng pagstayhan, pag-accommodatean dun sa lugar na yon. Kasi syempre, sa local especially, hindi naman lahat ng lugar may hotel or hindi naman lahat may accommodation na malapit, diba? So, kung ano yung lugar na gusto nyo puntahan, alamin ninyo kung ano yung surroundings nun, or kung ano yung city, or ano yung culture doon sa area yon, para naman alam nyo kung makakapag-book ba kayo ng mas malapit na hotel or mas malayo, at mag-a-allot kayo ng extra funds para sa transportation or hindi. Init. Ayan. So, ang next naman ay alamin ninyo kung ano po ba yung mga pagkain na meron sila sa bansang yon, or sa lugar na yon, or sa probinsyang yon. Alamin ninyo kung kaya nyo bang kainin. Katulad na lang kung kunwari yung mga pumupunta sa Thailand, galing sa Philippines, kung alam nyo po na mahilig kayo sa maaanghang na food or spicy foods, go for it. Have fun, enjoy. Pero kung hindi po kayo mahilig sa ganong pagkain, syempre, tignan nyo rin po yung mga options nila na hindi po or wala pong mga anghang na pagkain. Kasi, syempre, hindi naman po kayo pupunta doon at i-alter po nila yung food para lang sa inyo, diba? Kung ano po yung hinahanda or binibenta nilang food, yun at yun na lang po yung bibilihin nyo. Pero kung hindi nyo po kaya yung level ng anghang nun or ng spice nung pagkain na yun, kayo na po mag-adjust. And lastly, syempre, andyan naman si Google Search. Google Search everything. I-Google nyo kung ano yung lugar na yun. I-Google nyo yung transportation ng lugar na yun. I-Google nyo kung gaano kalayo yung gusto nyong hotel doon sa lugar na pupuntahan ninyo. I-Google nyo kung ano yung mga kakainin ninyo. Lahat naman po may sagot. Tapos meron din naman po tayong mga DIY travel groups or group chats or yung mga Facebook groups na pwede din nating salihan, di po ba? So, meron po yata tayong DIY Travel Philippines saan nag-guide din po sila or nagtutulungan para, alam niyo yun, matulungan yung isang nagdi-DIY. Ano po ba yung DIY? Ang DIY po is do it yourself, kung saan kayo na po bahala dun sa travel plans ninyo. Kumbaga, kayo na po yung mag-a-arrange ng mga activities ninyo, kayo na po mag-a-arrange ng mga pagpunta nyo dun sa lugar na yon, yung paghanap ng transportation, kumbaga kayo na po yun. Kayo nga mismo ay do it yourself. Pero kung gusto nyo naman po na mas sigurado yung travel ninyo na mas maayos, mas smooth, mas may maghahatid sundo sa inyo na nakahanda na shuttle, marami din naman pang travel agencies na business anywhere and everywhere sa buong mundo. So, hindi po kayo mawawalan ng options kung talagang gusto nyong mag-travel. Ang pinaka dapat lang na baon nyo ay lakas ng loob kung mag-isa lang po kayo. At saka, yes, nakakakaba, pero once po na malagpasan nyo po yung first na travel na mag-isa kayo, guys, nakaka-addict mag-travel mag-isa. So, solo travel, alam mo yun, DIY travel, ganon, i-Google search nyo lang lahat, guys. Ang dami-daming tao sa mundo na gumagawa nun. So, kung ikaw nanonood ka ngayon and mahilig kang mag-travel mag-isa, good for you. Pero kung ikaw ay nanonood at hindi ka pa nakakapag-travel mag-isa or natatakot ka pa at hindi mo pa sure, aralin mo, tapos hanapin mo yung kung saan ka magiging komportable. Kung nag-iisip kayo ng lugar na gusto nyo safe pa or kung saan gusto nyo parang medyo close dun sa taste palettes natin pagdating sa pagkain at hindi masyadong kakaiba, try nyo muna yung Japan. Isasuggest ko talaga ang Japan kasi favorite country ko yan. So, kung kayo po ay gustong mag-travel international, try niyo po yung Japan. Pero syempre, before that, alamin niyo po muna yung mga requirements or documentations na kailangan, di ba? So, may mga official websites din naman po sila kung saan pwede nyo pong hanapin doon or makita doon kung ano po yung mga requirements. And for sure, kailangan din po yata ng visa papunta sa Japan if you're a Philippine passport holder. So, unahin nyo po yun. Kung gusto nyo po ng Japan, baby steps. So, unahin nyo yun. Tapos, pangalawa, make your itinerary. Hanapin nyo yung hotel na gusto nyo puntahan. Is it close to the places that you want to go visit? Or is it close to the foods that you want to go enjoy and indulge? Ngayon, kung nasa ibang bansa naman po kayo, tignan nyo po yung passport ninyo. Kung yung passport po ba ninyo is nagre-require pa po ba ng
visa dun sa mga pupuntahan ninyong lugar, take the opportunity to apply for that visa. Pero kung hindi, then ano po ba ang next? Siyempre, i-book na po natin yung hotel, i-book po natin yung mga activities na gusto natin, and also kung alam mo yon, kung gusto mo pang i-research pa kung ano yung culture, kung ano yung experience na pwede niyo pang makuha doon, and of course, kung meron tayong magandang budget. Ayan, so I hope na kahit pa paano ay medyo nakapag-advise tayo ng maganda this time, sa mga tao na hindi pa sure kung kaya po ba nila mag-travel mag-isa, kayang-kaya niyo po yan. Siyempre, yung first step or yung first time talaga nakakakaba, pero once po na malagpasan po natin yan, guys, may enjoy niyo po. May enjoy niyo po yung traveling, magugustuhan niyo din po. Pero siyempre, kung talagang hindi niyo kaya na walang kasama, feel free to join other people. Marami naman pong solo travelers din dyan at gusto rin po nilang magkaroon ng kasama minsan. So, may mga groups po na ganon. Or if you have any friends or family or kung sino man na gusto ninyong isama, go for it. Pero, guys, go travel. Maraming salamat po and I hope you have enjoyed this video. See you on the next one.